Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So Bob Arum nagalit kay current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue. Dahil sa malamya na sagot nito sa kanya, sa utos nito na bitawan na ang lahat ng titulo sa Super Bantamweight at umakyat na lamang ng division sa Featherweight, ang malamya na sabi ni Naoya Inoue, ay sapagkat dahil sa kanyang pangamba, na malagay sa alanganin ang kanyang pagiging undefeated, dahil sa featherweight division ay di hamak na mas malalakas at mabibigat ang makakaharap nito sa featherweight division kumpara sa super bantamweight division. Kaya isa lang ito sa pinag-aalala ng grupo ni Naoya Inoue, kung bakit tila malamya ito sa utos ni Bob Arum na umakyat na ng division. Ngunit ganun pa man ay wala rin naman itong magagawa si Naoya Inoue kundi ang sumunod sa kanyang promoter na si Bob Arum na sa hanggang ngayon ay malaki pa rin ang lugi niya talo niya sa mga naging laban ni Naoya Inoue, dahil halos hindi naman kumita ang bawat laban nito. Samantala, John Riel Casimero, marami na ang boxing fans ang humahanga sa kanya ngayon, dahil sa naging huling laban nito kontra Saul Sanchez na kung saan ay kanya lang tinapos sa maikling round itong si Saul Sanchez. Dagdag pa sa ating mga balita, so Cuadro Alas-Angas ng Pinas John Riel Casimero, ay may panibagong problemang kahaharapin, dahil ayon sa boxing expert na kapag itong si Casimero ay talagang seryoso na umakyat sa featherweight division ay tila hindi ito agad-agad makakalaban sa world title fight, dahil kailangan daw niyang lumaban ng maraming beses at matanghal na panalo, bago maging isang contender sa featherweight division. Sa ngayon ay nasa super bantamweight division itong si John Riel Casimero, top 6 sa WBO, number 13 sa WBC, at top 10 naman sa IBF. Dagdag pa ng mga eksperto ay mabigat na hamon ito para kay former 3 World Division Champion John Riel Casimero, dahil ang malaki nitong kalaban ay oras at panahon, dahil ito ay 36 years old na. Samantala, so kitang-kita ngayon na ang bansang Japan ay talagang lumalakas pagdating sa boxing sports, dahil dito madalas ginaganap ang mga title fight, exhibition fight at mga unification fight, kaya talagang kilala na ang bansang ito na isa sa pinakamalakas na boxing scene sa buong mundo. Mataas ang bigayan pagdating sa pera, kaya madami ang naghahangad na sumampa sa ibabaw ng boxing ring ng bansang Japan. Nanggigigil na nga ako kasi parang lahat sila umayaw. Hindi kalayuan sa bansang Pilipinas ang bansang Japan, kaya madaming mga Filipino fighter ang dumadayong makasampo lang sa boxing ring dito. Madami na rin tayong mga kababayan na nagtatagumpay at madami din ang nabibigo, dagdag pa dyan ay madami din ang nadaya o nagulangan. Dagdag pa dyan ay lalong nagpasikat pa sa bansang Japan ay ang pagkuha nila ng mga sikat at malalakas na boksingero, para i-promote ang kanilang bansa at lalong makilala saan man panig ng mundo. Isa na dyan ay si former 3 World Division Champion Cuadro Alas-Angas ng Pinas John Riel Casimero. Hindi may kakaila na talagang malaki ang tinulong sa bansang Japan itong pambato natin na si John Riel Casimero, dahil ang kanyang promoter ay isang Japanese. Malaki rin naman ang naitulong ng bansang Japan kay John Riel Casimero dahil sa pagkuha nito sa kanya bilang isa sa pangunahing manlalaban, sa makatuwid ay give and take lang. Tinuturing ngayon ng karamihan lalong-lalo na ang bansang Japan na si John Riel Casimero ay isang The Japanese Slayer, kasalukuyan sa Super Bantamweight Division nakahanay sa division ng The Japanese Monster Naoya Inoue. On a fruit machine when that right hand landed, there's the jab, there's the right hand, and everything was short-circuited. Ang tinaguriang Pantera Luis Neri ng bansang Mexico na may kartadang 36 wins, 28 knockouts at may 2 talo. Merong knockout rate na 77.78% at may edad na 30 years old. Isa rin siyang former WBC World Bantamweight Champion, at former WBC Super Bantamweight Champion. August 25, 2017 nakalaban ni Luis Neri ang kampiyon na si Shinsuke Yamanaka, para sa WBC Bantamweight title fight. Natalo ni Luis Neri si Yamanaka sa loob ng 2 rounds. Ngunit napag-alaman na positibo ito sa ipinagbabawal na gamot, kaya ang Japan Boxing Commission dito ay nagalit kaya pinatawan ng parusang lifetime ban itong si Luis Neri ng Japan Boxing Commission. Kung pag-uusapan lang naman ang angas ay dito nakilala si Cuadro Alas John Riel Casimero, dahil talagang malakas sa trash talk at lalong-lalo na malakas itong si John Riel Casimero sa ibabaw ng boxing ring.
Ginimbal ni John Riel Casimero itong si Kenya Yamashita, kasunod nun ay dapat sanang laban at natultukan na sana ang laban Casimero versus Naoya Inoue, ngunit dahil sa pandemya ay hindi ito natuloy, mapasa hanggang ngayon ay hindi peren ito natutuloy, ngunit madami peren ang may gusto na maganap na ang labanan Naoya Inoue versus John Riel Casimero. Kasunod niyang ginimbal ay si Rye Akaho, na kung saan ito ay umayaw sa kanilang laban, dahil ikaw ba naman hatawin ng malaking maso ay talagang mapapaayaw ka na lang. Sa laban Rye Akaho versus John Riel Casimero ay talagang nakilala ng bansang Japan kung gaano kalakas itong si John Riel Casimero. At dahil si John Riel Casimero at Luis Neri ay parehong maangas at matapang at pinag-uusapan ng bansang Japan na sila ay paglabanan sa ibabaw ng boxing ring, ayon naman sa mga Casimero fans ay basic lang si Luis Neri dito sa tinaguriang Cuadro alas angas ng Pinas John Riel Casimero. Parehas na veterano pagdating sa boxing ring, parehas malakas at maangas. Sino kaya ang mananatiling nakatayo at hirangin na panalo? So abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.